Habang naiihi ka sa takot at nauubos ang iyong boses sa kakasigaw tuwing pinapapak ng mga dinosaurs ang mga karakter sa Jurassic Park, marahil tulad ko ay sumagi din sa iyong isipan ang tanong, paano kaya kung isang araw ay magkakatotoo nga na mabubuhay muli ang mga dinosaurs sa mundo natin? Paano tayo mamumuhay ng normal na kasama sila? Imaginein mo na lang habang naglalakad ka para bisitahin ang jowa mo sa may bandang Cubao, ay bigla ka na lang tinuklaw ng T-Rex! O kaya habang kumakain ka ng balot sa kanto ng rekto, ay bigla ka na lang hinabol ng galit na Velociraptor! Aba hindi biro ang magiging sitwasyon natin pag nagkataon. Pero bago tayo matakot sa mga posibleng mangyari sa atin, kailangan muna nating usisain kung posible ba talaga ito. Sa tingin ng mga eksperto, posible dahil iilang hayop na rin ang nagawang i-clone ng mga scientists gamit ang DNA cloning technique noong 1990s pa. At mas lalo pang umunlad ang technology na ito ngayong nakaraang taon na 2021. Kagaya na lang ni Dolly the Sheep, ang pinakasikat na clone na tupa na ginawa pa noong 1996. Sina Noto at Kaga, ang dalawang baka sa Japan na hindi lang isang beses, kundi 2,000 beses silang kinlone noong 1990s pa yan. Ayon kay paleontologist Jack Horner na siyang naging inspirasyon ng karakter ni Alan Grant sa Jurassic Park, posible raw mangyari ang matagumpay na cloning ng mga dinosaurs dito sa loob ng 30 years, mga taong 2050. Kaya sa video na ito ay pag-usapan natin ang posibilidad na pagkabuhay muli ng mga dinosaurs. Di natin masasabi na imbis na mga baboy at kambing ang aalagaan natin pagdating ng araw sa ating mga farm, ay mga Gigantoraptor at mga Gobisaurus na. Mr. Goodbye! Sa pelikulang Jurassic Park na sinulat ni Michael Crichton, nakuha nila ang DNA na naging sanhi ng pagkabuhay muli ng mga dinosaurs sa isang lamok na natrap sa dagta ng halamang amber na na-preserve ng mahabang panahon. Ang ideyang ito ay ibinase ni Michael Crichton sa journal na sinulat ni George Poinar Jr. noong 1982 tungkol sa 2 langaw na natrap sa dagta ng amber na halaman sa loob ng 41 million years na nahanap sa Australia. Kahit walang nakitang dinosaur DNA sa loob ng mga langaw na ito pa rin ang naging inspirasyon kaya nabuo ni Michael Crichton ang kwento ng Jurassic Park. Di gaya sa pelikula na mabilis lang nilang na-extract ang DNA ng mga dinosaurs sa natrap na lamok para makagawa ng buong Jurassic Park. Iba naman ang kwento sa totoong setup. Dahil ang pinakamalaking balakid para mangyari ang pagkakaroon ng totoong Jurassic Park ay ang main ingredient, isang intact na DNA ng dinosaur. Kahit araw-araw sa buong mundo ay may bagong nadidiskubre na fossils o buto ng iba't ibang uri ng dinosaurs, wala itong sapat na genetic information para makapaglikha ng buhay na dinosaur. Yan ay dahil mahigit na 65 million years na ang mga fossils na ito at imposibleng maging kapaki-pakinabang pa ang mga protina na naiwan dito upang makakuha ng useful na DNA para makagawa ng buhay na kopya ng dinosaur. Dahil dyan, imbis na maghanap ang mga scientists ng aktwal na DNA ng dinosaur, ay ibinaling na lang nila ang kanilang atensyon sa mga hayop na direct descendants ng mga dinosaur na nabubuhay pa ngayon. At malamang magugulat kayo dahil hindi ito yung mga inaasahan nating mala-dinosaur na hayop gaya ng buhaya o kaya Komodo dragon. Kundi ito ay galing sa mga ibon. Sa milyong taong evolusyon kasi, ang mga kamay ng ibang dinosaurs ay naging pakpak at ang kanilang mga malakas na bibig ay naging mga tuka. Yan ay ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko na dalubhasa sa evolusyon ng dinosaurs. Makikita natin ito sa ibong pelikan na kawangis ng pterosaur at ang ostrich naman na kamukha ng Velociraptor. Sa tingin ninyo, anong ibon kaya ang pinakamalapit na pagkukuhanan ng DNA para makagawa ng mga dinosaurs? Ito ba yung mga malalaking agila gaya ng monkey-eating eagle sa Pilipinas? O kaya yung mga malalaking ibon gaya ng vulture? Sigurado akong mali ang hula ninyo.
Dahil ito ay walang iba kundi ang mga manok. Oo, yung parehas na manok na masarap ilagay sa tinola. At yung mga manok na sinasabong na mga sugarol at mas madalas pang hinihimas ng mga mister kaysa kay misis. Mukhang hindi ka panipaniwala, no? Pero totoo. Sa loob pa na ng mga manok natin sa bahay ay may genes ang nakakatakot na predator gaya ng T-Rex. Kaya pala ang husay sa sultada. Kaya ito ngayon ang sinusubukan ng mga scientists na i-modify ang DNA ng manok para ma-reverse engineer ang evolusyon ng mga dinosaurs. Si Dr. Jack Horner ang leading consultant sa pelikulang Jurassic Park at ang mga kasamahan niyang scientists sa Amerika ay may tinatawag ngayong Dino Chicken Project na suportado ng gobyerno, kung saan ginagamit nila ang ancestral genes ng mga manok para makagawa muli ng unang dinosaurs sa makabagong panahon. Lahat kasi ng dinosaurs ay galing sa itlog, kaya kapag nagkataon, ang mga makabagong dinosaurs na mabubuhay muli ay manggagaling sa itlog ng manok. Marami na silang mga promising na trial experiments, kagaya na lang ng pag-reverse engineer ng buntot ng manok para maging singhaba ng dinosaur. Ganon din ang mukha, ngipin, paa at kamay ng dinosaur na positibo siyang magagawa nila sa mga susunod na taon. Kaya sabi ni Dr. Horner, pagtuloy-tuloy ang pag-unlad ng teknolohiya at ang pagsuporta ng gobyerno sa kanilang ginagawa, ay di malayong meron ng makabagong dinosaurs galing sa DNA ng manok sa 2050. Baka nga mas maaga pa. Kung magtatagumpay nga ang grupo ni Dr. Jack Horner sa pagbuhay muli sa mga dinosaurs, ang malaking katanungan naman ngayon ay, kaya ba ng tao at dinosaurs na mabuhay ng sabay sa mundong ito? Sa kasalukuyang sitwasyon ng coexistence ng tao at hayop, mukhang malabo talaga dahil ang mga tao ay naninirahan na ngayon sa mga malalawak na lugar na sumasakop na pati sa mga tirahan ng mga hayop gaya ng kagubatan. At gaya ng mga tao, ang mga dinosaurs ay nangangailangan din ng malalawak na lupain para mamuhay. Kaya sa bandang huli ay malaking gulo ang mangyayari sa pag-aagawan ng teritoryo. Bukod na lang kung ikukulong natin ang mga dinosaurs kagaya ng nasa Jurassic Park. Pero iba ang theory ni Dr. Horner. Gaya daw ng mga aso na galing sa lahi ng mga matatapang at wild na wolves. Ang mga makabagong dinosaurs daw ay magiging domesticated gaya lang ng mga alaga nating pusa sa bahay. Wow, ganun? Ma, papaliguan ko lang sandali si Brachiosaurus sa ilog. Pa, ipapasyal ko lang sa labas si Spinosaurus para umihi. Ganyan ang mga linya natin pagdating ng araw pag nagkataon pala. Ngunit may isa pa palang problema bago pa tayo makakasigurado na may mga dinosaurs nga sa taong 2050. Ang oxygen level daw sa Cretaceous at Jurassic period ay 35% kumpara sa 21% na lang sa kasalukuyan. At noong unang panahon na naghahari ang mga dinosaurs sa mundo ay mas mainit ang temperatura kaysa sa ngayon. Kaya kapag nagkataon, sabi ni Dr. Horner, ay sa isang tropical island sila sa bandang Pacific Ocean, maaaring manirahan. Nako, di ba ang Pilipinas ay tropical island sa Pacific Ocean? Kaya ang Manila Zoo ay magiging Manila Jurassic Park na yan. Ang Marikina River, pag nangingisda ka, imbes na janitor fish ang mga makukuha mo, ay mga Spinosaurus ang kakagat sa iyong bingwit. Kaya ihanda ang sarili pagdating sa 2050 para sa pagbabalik ng mga dinosaurs pag nagkataon. Ano sa tingin ninyo? May posibilidad bang mangyari ito? Huwag mag-atubiling mag-comment sa inyong mga opinion sa comment section sa baba. Ang may pinakamagandang opinion ay mananalo ng 4 na ticket sa Manila Jurassic Park sa 2050. Kung nag-enjoy kayo sa video na to ay huwag kalimutang i-share sa iba, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kits tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes at sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes. Panoorin nyo yung mga videos na nasa kanan para lalong swertehin sa buhay.